Ang kilig overload talaga ng Kim Pao. Grabe, kahit tapos na ang pelikula nilang My Love Will Make You Disappear, parang hindi pa rin tapos ang magic ni na Kim Chiu at Paolo Avellino. Solid ang chemistry at commitment nilang dalawa, hindi lang sa screen kundi pati na rin sa mga fans nila. Ang ganda ng sinabi ni Paolo na kahit may solo project siya, hindi mawawala si Kim. Parang sinabi niyang hindi lang ito sa career kundi baka pati sa personal, at yung nasa moment ka na ayaw mong matapos. Nako, parang straight out of teleserye ang feels. Tapos yung tanong ni Kim na mga anong moment yan, at sagot ni Paolo na mamaya. May pa-holding hands na kaya yon after? Mukhang may mga pasabog pa silang dalawa. Teleserye, new project, basta ang mahalaga, hindi bitin ang ayuda ng Kim Pao fandom. Tagus hanggang Dubai ang kilig at mukhang hindi pa tapos ang kwento nila on screen or baka off screen din. So mga kachika, tatalakayin natin ngayong araw ang mga naging ganap ng ating mga lovers na sina Kim Chiu at Paolo Avellino sa kanilang pagbisita sa Dubai. At simulan nga natin yan mga kachika ngayong umaga. Okay, so early this morning pa lang mga kachika, spotted na kaagad silang dalawa na nagpapapawis. So mga kachika, sa simula akala ko si Ate Heidi lang yung kasama ni Kimi kasi pinost si Kimi sa kanyang Instagram account. I think that was around 5:43 in the morning today, kung saan makikita nga natin mga kachika doon si Ate Heidi tsaka yung dalawa pa nilang mga friends. And then mga chika, yung mga itinag ni Kimi, okay, 3 pangalan, pero wala doon si Paolo. Pero mga kachika, eto na, may mga larawan na nagpapatunay na magkasama pala talaga silang dalawa. So mga chika, I think based on din sa mga ipinost ni Ate Heidi, parang doon sila naglibot-libot sa isang beach sa Dubai. So mga chika, that was very sweet. Sisipin nyo naman mga chika, umagang-umaga pa lang yan eh. Diba, kahit nga hindi na sila mag-breakfast, paniguradong busog na kaagad silang dalawa, makita lang nila yung isa't isa. So mga chika, nakakatuwa yan. And of course, we all know na talagang naging tradisyon na yan ng Kim Pao eh, diba? Tuwing sila ay nag-out of the country, hindi pwedeng mawala yung schedule nila ng pagja-jogging. Sabi nga ni Kimi, diba, hindi lang naman dahil para magpapawis, pero para rin makapasyal at the same time. And then machika, talakayin din natin yung mga naging ganap nila yesterday, dyan sa Dubai Marina Mall. So mga chika, feeling ko mas marami yung mga fans na pumunta sa mall na ito. Though hindi ko sure mga kachika kung talagang mas malaki, okay, itong mall na ito kumpara sa Dubai Mall or mas marami silang mga sinihan. Pero napansin ko parang mas maraming mga tao eh. Okay, so nakita ko nga doon mga kachika, of course, ang ating mga lovebirds, nakasama yung ating mga kababayang Pilipino sa kanilang ginawang special screening ng My Love Will Make You Disappear. Actually, I remember this short scene mga kachika, kung saan randomly lang silang natanong, okay, dahil nga nalalapit na, diba, yung birthday nilang dalawa. Si Kimi next week na yan and Paolo next month. Tinanong sila ng host mga kachika, ano yung mga wish nyo sa isa't isa para sa nalalapit nyong mga birthday? So mga kachika, ang dami talagang nag-aabang sa isasagot ng Kim Pao dyan. Lalo na yung mga nandoon yung mga fans na nanonood personal, naghihiyawan lahat sa kilig. So mga kachika, unang sumagot si Paolo. Simple lang mga kachika, ang sabi niya dahil daw si Kimi trabaho ng trabaho, he wishes for Kimi to take a rest. Okay, pahipahinga din pag may time. Ngayon mga kachika, napakasimple nung sagot ni Paolo, but it's discreet, full of care and concern, diba? Kumbaga, yun yung way ni Paolo mga kachika na ipakita yung pagmamalasakit niya kay Kimi, kasi nakikita niya and we all know din, diba? Talagang si Kimi 7 times a week yan kung magtrabaho, halos araw-araw yan, walang pahinga. And then si Kimi naman mga chika, of course, nag-wish din siya for Paolo. And take note mga kachika, dito sa parting ito talaga naghiyawan lahat ng mga fans. Actually, kahit ako dito sa bahay napahiyaw din ako. So mga chika, Kimi wish Paolo
good health. Okay, kasi nga daw this past few days, weeks, or even months siguro, talaga daw pagod na pagod si Paolo. Wala rin siyang time magpahinga dahil sa kanilang sunod-sunod na promo tour. Okay, and tama nga, di ba, yung hinala natin last week, Paolo is not feeling well. Okay, actually, this is not the first time, di ba, na napabalitang si Paolo ay may sakit. Kung natatandaan nyo, mga chika, I think early this year and last year, dahil sa kanilang promo tour, di ba, talagang nagkakasakit si Paolo. So mga chika, ang maganda lang dyan, alam nating lahat kung ano yung totoong gamot for Paolo. At iyon, mga chika, ay ang Kisperin at Ya Capsule from our Chinita Princess. And then mga chika, may pahabol dyan si Kimi. Okay, he also wish Paolo for many more birthdays to come with her. So mga chika, winish ni Kimi na sana daw marami pang dumating na kaarawan si Paolo kasama siya. Okay, sa simula nga mga chika, binawi niya yan. Pero sinabi niya, pwede naman daw seryosohin. Okay, so yan nga sa parting yan, naghiyawan lahat ng mga tao. Of course, mag-celebrate sa May. Ikaw naman, Paolo, anong birthday wish mo for Kim? Na malapit na mag-celebrate ng birthday. Kaya kasi ako next week na yung birthday ko. Influential ni Mrs. Ako naman ang birthday wish ko kay Kim since trabaho rin siya ng trabaho. Content pa rin. Ikaw kasi ang aking... Ako naman kay Paolo, good health. Kasi lately sa dami ng promotions namin, nagkakasakit talaga siya. Nag-antibiotic na siya, umabot na siya doon. And many more birthdays to come with me. Charlie! Pero pero pwede din naman seryoso. And aside from that, Machika, meron pa isang video kung saan tinanong silang dalawa, okay, ano ba yung mga favorite nilang linya doon sa team song nila na Dilaw. Okay, so si Kimi, sinabi niya dyan yung intro, yung part na mukhang delikado na naman ako o bakit ba kinikilig na naman ako. So yan mga kachika, sigawan lahat ng mga tao. Pero mga kachika, nung sumagot si Paolo, doon mas kinilig. Kasi yung favorite na part sa kantang iyon ni Paolo, mga chika, yung linya, kasi parang ngumingiti na naman ako ngayong nandyan ka na, di magmamadali hanggang sa buko ay puputi. Yun para sa akin, mga chika, Paolo doesn't need to explain anything pa after niya sabihin yun kasi we all know, literal na literal mga kachika yung lyrics ng kanta diba? Kumbaga dati si Paolo laging nakasibangot, hindi mo mabiro, hindi mo mapangiti. Pero ngayong nandyan na si Kimi, mga kachika, lagi na siyang nakasmile. Pinasok niya na nga yung romance comedy genre, mga kachika, di ba? And it's all because of Kimi. So mga chika, nakakatuwa, no? Yung pagbisita nila sa Dubai Marina Mall, ang daming mga fans na nagpa-picture kasama sila. Okay, yung iba nga doon, mga foreigner, iba mga bata, okay, may mga senior citizens. Halo-halo di ba? Kumbaga, hindi mo na ma-distinguish yung age range ng mga humahanga sa Kimpaw. Kagaya nga nung sinabi ko, di ba, noong nakaraang vlog ko, mga kachika, talagang sinusulit ng mga kababayan nating Pilipino yung pagkakataon na yan. Okay, di ba nga, last year, isang beses lang nakadalaw ng Dubai ang Kimpaw. And then this year, mga kachika, baka ngayon lang ulit yan. So, syempre, sinamantala nila. Talagang kahit malalayo sila, sinasadya nilang pumunta, okay, doon sa lugar kung saan idinaos yung special screening ng My Love Will Make You Disappear. Syempre, para makita nila, mga kachika, si Kimi tsaka si Paolo sa personal. And for our last Kimpaw update ngayong araw, mga kachika, this is about the visit made by Kimi and Paolo kay Chef JP. Okay, so sa mga hindi nakakakilala sino ba si Chef JP, siya ay isang Pilipino na nagmamay-ari ng isang restaurant sa Dubai. So mga chika, kilalang personality to, kasi kapag ka may mga artista na bumibisita sa Dubai, na mamasyal, nagbabakasyon, usually talaga binibisita yung restaurant niya kasi puro Filipino food.
Okay, so mga native na mga pagkaing Pinoy yan. Kaya naman mga kachika, doon sa mga pictures na nakita natin, talagang enjoy na enjoy ni Kimi tsaka ni Paulo yung kanilang kinakain. Okay, actually hindi lang silang dalawa, also so their team, okay, na doon kumakain. Even Ate Heidi, di ba? Ang daming pictures doon. Kaya nga mga kachika, ganun na lang yung pasasalamat at pagka-proud ni Chef JP sa Kim Pao. Okay, sabi niya nga doon sa ipinost niya sa Instagram, talaga daw kapag ka-Pinoy, okay, yung talent, yung skills, pang buong mundo, pang international level. Okay, so napahanga siya mga kachika ni Kimi tsaka ni Paulo. And I think they were good friends na mga kachika. I think hindi ito yung first time na nakita niya si Kimi tsaka si Paulo eh. Parang they were already friends a long time ago. Kaya mga chika, di ba yung mga fans, sinulit yung pagpunta ng Kim Pao sa Dubai. Ang Kim Pao naman mga kachika, sinulit yung pagbisita nila sa Dubai kasi talagang namasyal sila, di ba? Na kumain sila sa isang famous Filipino restaurant doon para makapag-relax at makakain. And speaking of makakain mga chika, ihabol lang natin ito. I also saw some pictures, okay? Ngayon, hindi ko talaga alam or hindi ko kilala yung kasama ni Kimi tsaka ni Paulo sa pictures na ito. Pero nabasa ko sa comment sections, it seems that they are the friends of Paulo Abilino. Okay, so ang dami nagsasabi doon na tila si Kimi raw ay personally ipinakilala ni Paulo sa kanyang malalapit na mga kaibigan. Hindi ko lang sure mga kachika kung ito bang mga kaibigan na to ni Paulo is nasa gaming channel niya, gaming community niya, or talaga mga personal na friends niya lang. Okay, so kung totoo man mga kachika na yan ay mga matatalik na kaibigan ni Paulo, signs na yan. Okay. Ang dami nga nagsasabi, senyalis na, ipinakikilala na daw si Kimi sa mga kaibigan. At most likely daw, yung mga next pictures na makikita natin, ipinakikilala na si Kimi sa pamilya ni Paulo. So that's it for today mga chika. Punong-puno ng kilig yung naging pagpasyal, pagbisita ni Kimi tsaka ni Paulo sa Dubai. Sulit na sulit. Okay? Sa mga suportang tinanggap nila, makikita natin sobrang lakas talaga ng Kim Pao, hindi lang sa Pilipinas pero sa buong mundo. Simula nang nag-viral ang clip ng Dubai Meet and Greet, bumaha sa social media ang mga reaksyon ng fans. Trending sa X ang hashtag na Kim Pao Forever at nasa moment na kasabay ng pag-upload ng mga fan cams na nagpapakitang super sweet at natural lang ang dalawa off-cam. May ilang fans pa nga ang nagkomento na, Paulo Abilino, bakit ka ganyan tumingin kay Kim Cho? Parang may something. Kahit hindi kumpirmadong umuugong na ang balita na may inaabangang primetime teleserye ang dalawa sa ABS-CBN na posibleng inanunsyo sa second half ng 2025. Marami ang umaasang mas mature o intense ang magiging rules nila, lalo na't marami na silang pinatunayan sa big screen. Dahil sa consistent na chemistry nila, may bulong-bulungan na baka official love team na talaga ang Kim Pao. Something na bihira para kay Paulo na hindi naman noon ilang parte ng isang full-time love team, pero mukhang willing siyang yakapin ito dahil kay Kim Cho. Dagdag pa rito ang dami nilang endorsement ngayon mula sa refreshment hanggang sa clothing brands. Patunay ito ng lakas ng Kim Pao tandem, hindi lang sa fans kundi sa commercial world. Nakatulong din daw sa brand engagement ang recent success ng movie nila, kaya tuloy-tuloy ang project. Kung titingnan, parang hindi lang ito basta promo moment, mukhang may real band na nabubuo o kaya ay lalong lumalalim. Hindi lang kilig kundi parang may maturity at respeto sa pagitan nila. Kaya naman, hindi nakapagtataka kung bakit hindi nagtatapos ang suporta ng mga fans. Ang masasabi ko sa balitang ito, sobrang nakakakilig pero may lalim. Hindi lang siya simpleng promo para sa pelikula o project, kundi parang may genuine connection na pinakita si Kim at Paulo on-cam man o off-cam. Unang-una, nakakatuwa na kahit tapos na ang pelikula nila, hindi doon natatapos ang tambalan nila. Maraming artista ang nawawala sa eksena bilang love team pagkatapos ng project, pero sila tila pinipili nilang panatilihin ang koneksyon. Para sa fans, oo, pero mukhang para na rin sa isa't isa.
Yung sinabi ni Paulo na nasa moment ka na ayaw mong matapos, hindi mo yun basta-basta sasabihin kung wala kang pinanghuhugutan. At si Kim naman laging game sa banter, pero halata rin na may kilig siya sa mga sinasabi ni Paolo Abilino. Very natural yung interaksyon nila, para silang magkaibigan na may halong something more, and fans feel that. Kaya solid at buhay na buhay ang Kim Pao fandom. Bukod pa dyan, may impact din ang ganitong balita sa industriya. Nagpapakita ito na may audience pa rin ang love teams, lalo na kung totoo ang chemistry at hindi pilit. At kung tuloy nga ang mga campaign shows o posibleng teleserye, mukhang magiging isa namang power tandem sina Kim at Paolo sa drama, sa endorsement at posibleng sa puso ng isa't isa. Sa madaling salita, hindi lang ito basta showbiz update, may posibilidad, may patikim at may pag-asa sa hinaharap para sa Kim Pao. Kaya abangan ang susunod na kabanata kung yan ay may primetime o tunay na buhay.